Dahan-dahan siyang lumapit at bago pa ako makaatras, marahan niyang hinawakan ang mga kamay ko. Alice, pwede ba kitang ligawan? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Sino ba naman kasing mag-aakala na yung taong matagal ko ng gusto, may gusto rin pala sa akin? Love Me Unfiltered presents Office hours sa umaga, pero sa gabi, si boss na ang tinatrabaho. Naranasan mo na bang magkagusto sa isang taong hindi ka gusto? Yung tipong lahat na ginawa mo para mapansin pero deadma lang siya. Ako kasi, oo. Ako nga pala si Alice, admin assistant sa isang PR firm. At 2 years nang may lihim na pagtingin sa boss ko. Alice, team dinner daw later, sama ka ha? Sabi ng kaibigan kong si Jenny. Sorry, kayo na lang muna siguro, bawi ako sa susunod. Huwag kang KJ dyan, te. Sumama ka na kahit ngayon lang. Dahil sa kakapilit ni Jenny, sumama na rin ako sa kanila. Matagal-tagal na rin naman mula nang lumabas ako kasama ang mga katrabaho ko. Pagdating namin sa restaurant, nagulat ako sa nadatnan ko. Nakaupo kasi sa pinakadulong upuan ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Hi Sir Kiko, pwede pong tumabi? Sabi ni Jenny habang pasimpleng itinutulak ako palapit sa boss namin. Si Jenny ang tanging nakakaalam na may gusto ako kay Sir Kiko. Sure. Nakangiting sagot naman ni Sir Kiko habang bahagyang umuusog para makaupo kami. Si Sir Kiko ang account director namin. Paborito siya ng mga office mate ko dahil bukod sa pogi, mabait at magaling siyang makisama sa mga empleyado. 4 years lang ang tanda sa akin ni Sir Kiko. Pero dahil sa galing niya sa trabaho, na-promote agad siya sa mataas na posisyon. Hi Alice! Nakangiting bati niya nang umupo ako sa tabi niya. Hi sir. Nahihiyang sagot ko. Parang ngayon lang kita nakitang sumama sa night out. Hay nako sir, allergic kasi sa tao yan. Pabirong sabat ni Jenny. Tumawa si Sir Kiko, saka tumingin sa akin. Kaya pala, bulong niya. Akala ko kasi sa akin ka lang allergic eh. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon pero parang bigla akong nahiya at namula. Maya-maya pa, dumating na ang mga order namin at nagsimula na rin kaming kumain. Habang lumalalim ang gabi, napapasarap din ang kwentuhan ng mga katrabaho ko at ni Sir Kiko. At tuwing nagsasalita si Sir Kiko, pasimple ko siyang pinagmamasdan. Kapag humingiti siya, parang tumatalon din ang puso ko sa kilig. Nang matapos ang kainan, isa-isa na ring nag-ayang umuwi ang mga office mate ko. Nauna na ring umalis si Sir Kiko dahil babalik pa raw siya sa office. Alice, susunduin pala ako ng boyfriend ko. Gusto mo hatid ka na namin? Sabi ni Jenny paglabas namin ng kainan. Wag na, makakaistorbo pa ako sa date nyo, magta-taxi na lang ako. Sagot ko. Matapos kong magpaalam kay Jenny, naglakad na ako papunta sa sakayan ng taxi. Pero habang nag-aabang ng masasakyan, may pulang kotse na huminto sa harap ko. At nang ibaba ng driver ang bintana, nakita ko si Sir Kiko. Alice, hatid na kita. Nakangiting sabi niya.
Naku, wag na po sir, magta-taxi na lang po ako. Tara na, gusto kong masiguro na makakauwi ka ng maayos. Sabi ni Sir Kiko sa kabinuksan ng pinto ng kotse. Nag-aalinlangan man pero sumakay na rin ako. Tahimik lang kami habang nasa biyahe. Nang biglang nagsalita si Sir Kiko. Alice, mahinang tawag niya. Yes, sir. I know this may sound weird pero can I be honest with you? Oo naman, sir. Ano po ba yun? Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Alam mo kasi, I think I like you. Po? Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita agad. Kaya lang, hindi ka naman tumitingin sa akin. Gulat na gulat ako sa mga sinabi niya. Akala ko kaya kong itago. Huminto siya saglit saka tumingin sa akin. Pero parang hindi pala. Dahan-dahan siyang lumapit at bago pa ako makaatras, marahan niyang hinawakan ang mga kamay ko. Alice, pwede ba kitang ligawan? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Sino ba naman kasing mag-aakala na yung taong matagal ko ng gusto, may gusto rin pala sa akin? Hindi ko alam ang isasagot kaya tumango na lang ako. Pagdating namin sa tapat ng apartment ko, bumaba ng sasakyan si Sir Kiko para alalayan ako. Salamat sa paghatid, Sir Kiko. Pwede bang Kiko na lang? Masyadong formal eh. Sige, salamat sa paghatid, Kiko. Nahihiyang sabi ko. Ayan, mas maganda pakinggan. Nakangiting sagot niya. Good night, Alice. See you tomorrow. Hindi ko alam kung panaginip lang lahat ng nangyari, pero pakiramdam ko, nasa langit ako. Nang mga sumunod na araw, lalo pa kaming napalapit sa isa't isa ni Sir Kiko. Tuwing umaga, sinusundo niya ako at sabay kaming pumapasok sa opisina. Sa gabi naman, namamasyal kami o kaya kumakain sa labas. Dahil sa sipag niya sa panliligaw, wala pang isang buwan, sinagot ko na rin siya. Akala ko, magiging maayos ang lahat. Pero isang araw, buwisi talaga yung mga tsismosang yan. Ano bang issue nila? Deserve mo naman yung promotion na yan. Hayaan mo na, Jenny. Hindi naman nila alam yung totoo. Malungkot na sabi ko. Isang buwan matapos kumalat sa opisina ang tungkol sa relasyon namin ni Kiko. Na-promote ako bilang senior admin. Umugong tuloy ang chismis na kaya lang daw ako na-promote dahil girlfriend ako ng boss. Nung una, hindi ko pinapansin. Pero minsan, hindi ko maiwasang masaktan sa mga naririnig ko. Babe, pwede ka bang maging honest sa akin? Sabi ko habang nasa kondo kami ni Kiko. Of course, ano ba yun, babe? Ikaw ba yung dahilan ng promotion ko? Saglit siyang natahimik. No, but I recommended you. Bakit mo naman ginawa yun, babe? Alam mo bang pinagchichismisan ako ngayon sa office na kesyo hindi ko raw pinaghirapan yung promotion at inakit lang daw kita para magkaroon ako ng posisyon sa kumpanya? Babe, I only recommended you. Higher-ups ang nag-decide na i-promote ka because you deserve it. Wala akong kinalaman dun. Paliwanag niya. But I didn't ask for your recommendation. I didn't ask for your help. Naiinis na sabi ko. Tumayo ako at agad na lumabas sa kondo niya. Sinubukan niya pa akong sundan pero pinigilan ko siya.
Alam ko naman na maganda ang intensyon niya, pero hindi ko maiwasang maisip na baka kaya lang talaga ako na-promote dahil sa kanya. Kinabukasan, ipinatawag ako ng senior account director namin. Alice, we conducted a performance audit and I'd like to congratulate you dahil ikaw ang nakakuha ng highest evaluation sa department niyo. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga po, sir? Yes, and gusto ko lang din i-clarify, Yes, I received Kiko's recommendation, but even without that, you would still get that promotion. Biglang gumaan ang dibdib ko sa mga narinig ko. And one more thing, dagdag ng boss ko. We're assigning you to lead a new project, independent from Kiko, of course. Thank you so much, sir. Promise, hindi ko po sasayangin to. Naluluhang sabi ko. Kinagabihan, pinuntahan ko si Kiko sa kondo niya. I'm sorry, babe. I know mali na sinisi kita at nagpa-apekto ako sa mga chismis. It's okay, babe. Sabi niya habang nakayakap sa akin. Sabi ko naman sa'yo magaling ka and I'm really proud of you. I love you. I love you too, babe. Sagot niya, sabay halik sa mga labi ko.